Pauwi na pala ako niyan guys. At dahil ako nga yung nakatanto ngayon sa pagpapaligo, ay pagod na pagod ako ngayong araw. Alam niyo ba guys, a month before ako makapunta dito sa Japan, at saka pa lang ako nag-practice ng bike. First day nga ng pagpapractice namin ng bike noon dito sa Shizuoka, ay sinamahan pa talaga kami ng manager namin sa isang park buong araw. Sa umpisa nga ay yung normal bike nga lang yung ginamit Then, ko. after 2 months naman, ay pinagamit na to sa aking electric bike. Though, hindi naman ganun kalayo nga yung apartment namin sa trabaho. Kaya naman namin siyang i-bike within 5 to 10 minutes. Pero mas convenient pa din naman talaga kapag marunong ka mag-bike. Kanina nga pagpasok ko sa trabaho, muntik pa ako matumba. Out of balance pa ba naman ako? Isang padyak nga lang ay ang lakas na ng hatak nitong electric bike. Kaya kailangan talaga na maingat palagi. From this week nga pala ay nag-iba-iba na yung schedule ng pasok at klase namin. Kaya ako nga lang yung mag-isang umuwi ngayong araw. 7 PM nga ako nakauwi kagabi at 7 AM ang pasok ko kanina. Kulang na nga ako sa tulog tapos ako pa yung nagpaligo kanina. Wala naman problema sa trabaho ng pagpapaligo. Ang mahirap nga lang ay mainit nga yung sa changing area. Tagaktak nga yung pawis at kailangan dehydrated ka palagi. Ganito lang naman yung routine ko araw-araw. Uuwi, magpapahinga. Kung hindi magmumuni-muni, mag-aaral. By the way guys, may gusto pala akong itry ngayon. Syempre magbibihis muna tayo ng pambahay. O diba? Ganun lang kadali magbihis ng pajama, pati ng dami. Syempre edit lang yun. So eto na nga yun guys. Nag-install kasi ako ng Uber app kagabi. And then nagulat ako, may free 1,700 yen siya. I think para yan sa mga bagong user ng Uber. Hindi ko alam yung pronunciation kung Uber or Uber. Basta over ang basa nun. Yan na nga nakikita nyo na nga diba? May 1,700 yan akong balance. Itatry na natin siya. Kasi may nakalagay na within 5 days ay mag-e-expire na siya. Kaya try na natin. Kumuha na nga ako niya ng isang Big Mac with large fries and drinks. And kumuha na rin ako ng apple pie. Sinamahan ko na nga rin pala ng isang Shaka M&M. Hindi ko alam basta yun na yun. Kaya itatry na natin siya kung legit talaga siya. Kinakabahan pa nga talaga ako niyan kasi may nakalagay na akong either ika-cash ko ba siya. Wala pa naman akong cash dito ngayon. So ayun na nga, malapit na nga yung driver sa location natin. A few minutes later. Hala, legit nga. Saan ka makakakita niyan guys? Sana meron din yan sa Pinas, no? Big Mac ka na, may large fries, may Coke. Oh my God. Sarap. Pagpasensyahan nyo na nga at pagod ako ngayong araw. Ang galing nga ng mga Uber dito kasi kahit food lang yung i-deliver, nakakotse talaga sila. Nahiya nga ako sa nag-deliver niyan kanina kasi ang tagal niya iabot sa akin ng plastic. Dalawang isip na nga talaga ako. Tinanong ko na siya kung bayad na nga talaga yun. At sabi niya ay oo daw. Tuwa ang lola mo kasi wala ng pera, nakalibre pa ng pagkain. Kaya sa mga nasa Japan dyan at hindi pa alam to, try nyo na nga kapag ipit kayo. Alam nyo ba, worth 1,680 yan ang inabot niyan or katumbas ng 650 pesos. Pero worth it naman, diba? Free lang yan guys ha. Baka may mag-isip dyan na nakarating na ng Japan, marami ng pera. Kung ano na yung pinanggagasta. Ako, kung alam nyo lang mga day, wala na akong pera. Imbis na ako ngayon nagpapadala sa Pinas, ay ako pa yung pinapadala ng asawa ko ng pambudget ko dito. Sa 2 buwan na sinahod ko nga nung nakaraan, ay kinakaltasan ako ng company. Dahil 3 days na akong nasa hospital ng mga first week ng December. By the way, nagustuhan ko nga pala tong Shaka Shaka chicken for the first time kong makain. Meron kaya na ito sa Pinas? Pag nakakakain niya ako ng masasarap na pagkain dito sa Japan, ay naaalala ko yung mga anak ko sa Pinas. Iniisip ko na sana natitikman din nila itong masasarap na pagkain na nakakain ko dito sa Japan. At sana nakakakain sila ng masasarap na pagkain. Talaga pag nanay na, no? Mas iisipin mo pa yung kapakanan ng mga bata kaysa sa sarili mo. Sana balang araw ay ma-appreciate nila itong mga sacrifices na binibigay ko para sa kanila. Hindi naman talaga ganun kadali magtrabaho sa ibang bansa. Akala ko nga noon, ganun lang yun kadali. Kasi wala pa ako sa posisyon. Sabi ko pa noon, ready na ako umalis. At excited pa ako noon. Dahil nga alam ko ay mapapabuti yung future ng mga bata. Pero iba talaga pag tinamaan ka ng homesick. Minsan nga naisip ko, kaya ko pa ba? Kaya ko kayang tapusin yung 3 years na contract ko dito. Pero wala naman akong choice kundi harapin ang lahat. Kasi nga nandito na rin naman ako. At hindi naman para lang sa sarili ko to. By the way, etong script nga na to ay pinalitan ko. Kasi nung binoise over ko to kagabi ay iyak ako ng iyak. Dahil nadala nga ako sa emosyon ko
nung na-open ko na yung topic about sa mga anak ko. Ganun lang naman ako pag biglang may naisip or biglang na homesick, iiyak lang konti, tapos maya-maya okay naman na. Iisip ko na lang walang-wala pa nga to sa kalingkingan ng ibang mga OFW noon matagal nang naiwan yung mga pamilya sa Pinas. By the way, nasa 15 minutes ko pa lang naubos yung pagkain. Naubos ko naman siya lahat. Ang takaw ko, no? Sulit na sulit talaga. Nabusog na ako. Libre pa. Mata ko andun Domo arigatou gozaimashita. Gochi susamadeshita. Bye-bye!